nagrijintan inyo gikoy-koy. Kinsa ka na yung namalangan at paano? Nalungkutan ko lang talaga sa iyo. Bakit iniwanan mo to? Noon, samalit ka pa. Inaludak na ka sa Panginoon na bawiin ka na. Bigay ka sa akin. Sinabi ko na kung gano'n si Malik Pacquiao noon sa maliit pa. Sa amateur boxing ka pa. Siya ang nagbigay ng biyaya lahat sa iyo. Huwag mo kalimutan, naghingi ako sa inyo. Pakiawa. Huwag mo kalimutan na ako sa kaina. That's how we really accept Jesus Christ as our Lord and Savior. The Lord Jesus sabi niya, make every effort to enter through the narrow door because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Alala lang po ito ha, advice lang natin na hindi po maganda na magtayo ng iglesia. Kahit ako, pari na ako, hindi dapat magtatag tayo ng iglesia. Magpasakop na lang tayo as a sign of humility and obedience to Jesus Christ. No? Delikado po yan. So, pagpatuloy natin sa talakayan kaugnay sa pagtatag ni former Senator Manny Pacquiao ng iglesia o sekta na isa sa mga sanga sa born again. At kung mapansin ninyo na grabe ang panggagalaiti ni Mami Dionisia noon dahil sa mga pastor na naka-impluwensya kay Pacquiao para iwanan ang pananampalataya at maluha-luhang nakiusap na kung maari huwag iwanan ang pananampalatayang Katoliko lalo na ang debosyon sa Santo Rosario. Pero makita natin na parang sarado na si Manny Pacquiao. Parang brinuwas na talaga siya sa mga pastor. At ito'y tatalakayin natin. Samahan ninyo ako. Nakiusap si Aling Dionisia, si Mami D, kay Pacquiao. Nakiusap talaga siya. At marami daw umanong nagtanong, bakit wala na siyang rosaryo? Pero may bahaging galit na galit siya sa mga pastors. Manda mo, pastor! Kung makatulong ka mo sa akong anak, karong labana, mauna na ang akong ipaabot ninyo! Yon. Galit na galit siya sa mga pastor. Matinding galit talaga ni Aling Dionisia. Yung mga born-again pastors na naka-impluwensya kay Manny Pacquiao para taglikuran ang simbahang Katoliko. Papansin ninyo na nagmamakaawa si Aling Dionisia kay Manny Pacquiao na kung maari, huwag umanong talikuran, lalo na ang debosyon sa Santo Rosario. Manda mo, pastor! Kung makatulong ka mo sa akong anak, karong labana, mauna na ang akong ipaabot ninyo! Nagpuyong ako nga nagrijintan inyo gikoy-koy! Kinsa ka na yung namalangan at paano? Nalungkutan ko lang talaga sa iyo. Bakit iniwanan mo to? Noon, samalit ka pa. Yan. Diyan una, magpansin ninyo na parang naka-smile si Manny Pacquiao at sarado na, no? Sarado na ang kanyang isip kaugnay sa pananampalataya. Malalim ang pagka-impluwensya at brinuwas niya sa born again nito. Kaya natalikuran niya. At may bahagi pa sa pahayag ni Aling Dionisia kaugnay sa Santo Niño sa bahay ni Pacquiao. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? At yun ang ayaw pag-usapan ni Manny Pacquiao sa live. Ito ang bahagi sa interview kasi nila. Nalungkutan ko lang talaga sa iyo. Bakit iniwanan mo to? So, nalungkot siya bakit iniwanan ang Santo Rosario. Noon, sa maliit ka pa. Inaludan ka sa Panginoon na bawiin ka na. Ibigay ka sa akin. Ito ang pagtalikod ni Manny Pacquiao sa pananampalatayang Katoliko. Kaya naiyak talaga si Aling Dionisia. Pero ang pag-iyak ni Aling Dionisia ay hindi lang ito simpleng emosyon lamang ng isang ina. Ito ay refleksyon ng sakit na naramdaman ng isang ina kapag yung anak na pinalaki sa pananampalatayang Katoliko pero tinalikuran yung debosyon na matagal nang bahagi sa kanyang buhay. Gaya ng Santo Rosario. Ngunit dito din natin makikita mga kapatid yung mahalagang aral. Hindi sapat ang debosyon kung wala namang malalim na pag-unawa sa pananampalataya, lalo na sa pananampalatayang Katoliko. Maaring hawak ang Santo Rosario araw-araw,
Ngunit, kung hindi mo naunawaan ang malalim na kahulugan nito, ang mga misteryo nito, ang buhay, paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, madali kang maililigaw kapag may bagong aral na magpapakita na tila mas maganda at matangay ka nito. So, sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid, ang banal na rosaryo ay hindi simpleng pag-ulit-ulit lang ito sa panalangin. Ito ay pagninilay sa Ebanghelyo. Kaya yung sabi nila, wala sa Biblia ang rosaryo. Pero ang katotohanan, ang Biblia nasa loob ng rosaryo. Ito ay pagninilay sa Ebanghelyo. Ayon sa turo ng pananampalatayang Katoliko, ito ay Kristo-sentriko, mga kapatid. Ibig sabihin, nakatuon ito sa ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng pagninilay kasama ang mahal na Birhen Maria. Kung ang isang Katoliko ay lumaki lamang batay sa tradisyon, ngunit hindi siya naturuan ng katesismo tulad ni Manny Pacquiao, malaki talaga ang posibilidad na matangay sa ibang sekta na gumagamit ng literal na pagbasa sa Biblia o yung mga mas agresibong paraan ng pangangaral, lalo na yung mahilig umaatake sa pananampalataya ng simbahan Katoliko. So, ang nangyari nitong kay Manny Pacquiao ay paalala ito sa lahat ng mga Katoliko. Ang pananampalataya ay hindi lamang ito emosyon. Hindi lamang ito debosyon, kundi dapat may nakaakibat ito na malalim na kaalaman at pag-unawa. Kung si San Agustin pa, Fides Quaerens Intellectum, ang pananampalataya na nakarating sa tamang pag-unawa. Sapagkat kapag ang pundasyon ay mahina, ulitin ko, kapag ang pundasyon ay mahina, kahit gaano pa kaganda ang debosyon mo, maaari itong mabuwag sa simple lang na aral ng ibang sikta. Okay, tuloy natin si Mami D. Oh. Sinabi ko nga kung gano'n si Manny Pacquiao noon sa maliit pa. Sa amateur boxing ka pa. Siya ang nagbigay ng biyaya lahat sa iyo. Huwag mo kalimutan. Oh, 'yon. Ang hawak ni Mami D, ang banal na rosaryo. Oh. Ang banal na rosaryo, sabi niya na ito ang nagbigay biyaya sa inyo. Pero lilinawin natin, dahil may maling pag-uunawa kaugnay sa biyaya ng Diyos. Bakit? Hindi sukatan ang yaman, hindi sukatan ang kasikatan upang tawaging itong biyaya. Bakit? Sapagkat, alam niyo naman mga kapatid, napakaraming mga tao ang maaaring maging mga mayaman, may mga sikat, ngunit nanatiling hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ayon sa Isaiah 59, versikulo 2, ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Ang inyong mga kasalanan ang nagkubli sa kaniyang mukha sa inyo. So, maliwanag na ang kasalanan ang magiging hadlang sa tunay na ugnayan sa Diyos at sa tao. So, ang tunay na biyaya ay hindi yung kasikatan, hindi yung material o bagay o popularidad, kundi ang pagkaroon ng malinis na puso, pagsunod sa kalooban ng Diyos, at pamumuhay sa kanyang grasya. Tandaan natin, kahit pa nagdebosyon tayo ng Holy Rosaryo, kahit pa nagsimba tayo, pero meron tayong isa lamang na mortal na kasalanan, wala sa atin ang grasya, biyaya ng Diyos. Sapat na para tayo'y nasa impyerno kung tayo'y mamatay. Pero kailangan pagsisihan yan. So, ulitin ko, hindi sukatan ang material na bagay, ang popularidad, yung kasikatan mga kapatid, sa pagkakaroon ng biyaya, kundi yung malinis na puso, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at pamumuhay sa kanyang grasya. Bakit? Maraming taong simple at hindi kilala sa mundo. Ngunit puspos ang biyaya dahil sila'y namumuhay sa kabanalan at katotohanan. Sa madaling salita mga kapatid, hindi lahat na matagumpay sa paningin ng tao ay kinalulugdan ng Diyos. Ang tunay na biyaya ay yung buhay na may malalim at matapat na kaugnayan sa Diyos mismo.
Okay. Ituloy natin si Mami D dito. Hingi ako sa inyong pakiawa. Huwag mo kalimutan na ang sa kaina. Hayaan mo ang mga espiritual namin ang ibigay sa Diyos. Ang mga material, ang espiritual lang ang akong hiningi sa iyo na. Huwag mo kalimutan itong gabay natin. Tingnan mo ako kahit anong bagyo mo no sa aking buhay. Wala akong tigil. Wala akong bumitaw sa kanya. I'm sorry na, malaki ang akong tulong sa iyo. Durot sa puto ang paghingi ko sa Diyos nga unta. Pero bakit yung santo ninyo doon? So, ito ang ayaw na iniwasan ni Manny Pacquiao, yung Santo Niño. Ano bang nangyari sa Santo Niño? Mamaya, punta tayo dyan. So, yung hawak ni Aling Dionesia na rosaryo, yun daw umano ang nagbigay biyaya. No? So, tingnan natin mga kapatid at ipaliwanag natin dahil may maling mga pananaw na ang rosaryo, lalo na kung hindi ito naunawaan yung malalim nitong kahulugan na yun daw ang nagbigay ng biyaya, yun daw ang nagbigay na dahilan sa pagpanalo ni Manny Pacquiao sa boxing. So, tandaan natin, ang rosaryo ay isang debosyon ito. No? Hindi ito anting-anting at hindi ito pampaswerte. So, ang tunay na diwa nito ay pagninilay sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo kasama ang mahal na Birhen Maria. Yung mga misteryo sa nangyari sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. So, kung gagamitin ito bilang pampanalo, pagiging pamanhiin na ito, na ipinagbabawal sa pananampalataya ng Katoliko dahil Catechism of the Catholic Church 2138, mabasa diyan, superstitious is a total departure of the worship that we give to the true God. Humihiwalay na talaga tayo kung meron tayong superstitious beliefs. Humihiwalay tayo sa tamang pagsamba sa Diyos. So, ang mahalagang tandaan natin mga kapatid, ayon mismo ni Manny Pacquiao, noong siya'y Katoliko, aminado siyang namumuhay daw umano siya sa immoral na buhay. So, ipinakita lamang dito na kahit nagdarasal ng rosaryo, hindi otomatiko ito na nagdudulot ng moral na kabanalan o material na tagumpay. Kung hindi ito, sinasabayan ng tunay na pagsisisi at tunay na pagbabago sa buhay. Ang boxing ay, kaya maraming nagsasabi, dahil tinanggal ni Pacquiao ang rosaryo, iyon ang dahilan na natalo siya. Pero ang boxing ay isang professional na sport, di ba? Na may kasamang pustahan, ibig sabihin sugal. So, gayon pa man, ang paglalapat sa banal na rosaryo bilang pampaswerte ay laban ito sa pananampalatayang Katoliko dahil magiging pamanhiin, magiging pampaswerte yan. So, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng panalo kapalit yung dasal, lalo na kung may kaugnayan sa sugal. So, ang tagumpay sa boxing, bunga yan sa disiplina, bunga yan sa ensayo, bunga yan sa talento, bunga yan sa diskarte. Hindi dahil sa rosaryo na ginawang pampaswerte. So, ang problema, kung gayon mga kapatid, ay hindi ang rosaryo mismo, kundi ang maling pag-unawa sa banal na rosaryo. Kapag ang isang banal na debosyon ay ginawang instrumento para sa material na pakinabang o kaya'y tagumpay sa laban, lalo na sa boxing, nalilihis ang tunay na layunin sa banal na rosaryo. Sa madaling sabi, ang rosaryo ay hindi pampaswerte. Ang dasal ay hindi kontrata para manalo sa laban. Ang pananampalataya ay dapat nakabunga ng pagbabagong moral. Ang tagumpay sa boxing ay bunga sa sipag, paghahanda at bunga sa talento. Ang pananampalataya ay para sa kaligtasan ng kaluluwa, hindi para sa puntos ng scorecard. Diba? So, ituloy natin. Nakiusap talaga dito si Mami D. Ang mga material, ang espiritual lang ang akong hiningi sa iyo na. Huwag mo kalimutan itong gabay natin.
Tingnan mo ako kahit anong bagyo umuno sa aking buhay. Wala akong tigil. Wala akong bumitaw sa kanya. I'm sorry na malaki ang akong tulong sa iyo. Durot sa puto ang So grabe ang pakiusap talaga ni Mami D dito. Nakita natin na umiyak siyang nakiusap ni si Mami D kay Manny Pacquiao na huwag iwanan ang rosaryo, huwag iwanan ang pananampalataya, sana magbalik. So isang ina na nagmamalasakit para sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang anak. Ngunit para sa makita natin diyan na parang brainwash na talaga si Manny at si Jinky dito, no? Brainwash na talaga. At may bahagi na sinabi dito ni Mami D yung kaugnay sa Santo Niño sa bahay ni Pacquiao. Anong nangyari? paghingi ko sa Diyos na unta. Pero bakit yung santo ninyo doon sa bahay mo? O dito, pagdating na sa Santo Niño, napansin ninyo, nung binanggit mismo ni Aling Dionesia ang tungkol sa Santo Niño, sa bahay ni Manny Pacquiao, agad siyang pinutol ni Manny. Dito, tuloy natin. Ini-smile na niya. Oh, okay. Wala kaya. Dili na Yes, address yes. dili na to na address Korean. Dili na to na address Korean. So sabi niya, pagbanggit niya tungkol sa Santo Niño, sabi ni Manny Pacquiao, Bisaya, di na to na istoryahan, hindi natin yan pag-usapan. So agad pinutol niya si Mami D, no? So natural na lamang na nagkaroon ng tanong yung mga nakikinig. Bakit hindi niya ipinagpatuloy yung kwento? Ano ba ang nangyari sa imahe ng Santo Niño? Ito ba ay pinasag? Ito ba'y inalis? Ito ba'y itinabi? Ito ba'y itinapon? O sadyang ayaw talaga niyang pag-usapan ang larawan ng mga santo dahil nabrinwas na sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 na ipinagbabawal ang lahat ng mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pero kung naniniwala sa Biblia, hindi naman lahat ng mga larawan na nasa Biblia ay Diyos-Diyosan. Dahil kung ginagamit ng mga pastor na born again, ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, malinaw. Napakalinaw mga kapatid na may katabing talata, Exodo 25, 19, 22, na ang Diyos mismo ang nag-utos kay Moises na magawa ng mga larawan ng mga kerubin. So ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Okay. So, balikan natin. So, napansin ninyo, ayaw ni Manny Pacquiao dito na pag-usapan ang Santo Niño. Ma, Ini-smile na niya. ma. Oh, okay. Wala kaya. Dili na Yes, address. yes. Dili na to na address Korean. Dili na to na address Korean. Dili na to istoryahan. So hindi natin ito pag-usapan. Hindi natin ito pag-usapan dito. Dami nagtanong sa akin bakit wala nang rosary daw So daming nagtanong bakit wala ng rosaryo si Manny Pacquiao umano. kayo. Di ba sinabi ko nga sa iyo? Wag ka nang mag-comment sa kanila. Yan. Daming nagtanong bakit wala ka ng rosaryo. Ang sagot ni Manny, huwag ka na lang mag-comment sa kanila. Parang sarado na talaga siya kaugnay sa pananampalatayang Katoliko, no? So, balikan natin ang Santo Niño na ayaw na niyang pag-usapan kung wala namang masama o nakakahiya. Bakit kailangang putulin yung pahayag ni Mami D? So, ang ganitong kilos ay nag-iiwan talaga ng pagdududa. Lalo na kung ang isang tao ay dati may debosyon at kalaunan, nagbago ang pananampalataya dahil naging born again. Ngayon, nagtatag na ng sekta, di ba? So, pinutol niya dito. Kaya, ang tanong, anong nangyari ba sa imahe ng Santo Niño? Kung tingnan natin, ang Santo Niño, larawan yan sa Batang Hesus. Lucas Kapitulo 1, 38, Asicue al Santo Niño sa Spanish, Asicue al Santo Niño Cueva Inacer, lo llamaran Hijo de Dios. So kung ang imahen ay inalis, dahil siya ay naging born again na, mainam na sabihin yung direkta na sagot. Ngunit kung may iba pang dahilan, nararapat din itong ipaliwanag upang hindi magdulot ng maling haka-haka, di ba? Ang punto, yung pagputol sa usapan nila ni Manny Pacquiao at ni Mami D tungkol sa imahe ng Santo Niño ay nag-iwan talaga ng maling haka-haka. Anong nangyari sa larawan?
hindi natin ito pag-usapan, sabi ni Manny Pacquiao. Ang pagsasabi ni Manny Pacquiao na huwag nating pag-usapan yung Santo Niño, mag-usap na lang tayo bilang pamilya, ay tila isang paraan ito upang ilihis yung usapan mula sa isang ina na may isyong espiritual kaugnay diyan. Okay. So, tuloy natin. Basta mag-usap tayo, pamilya. Hindi na sila kailangan, tayo ang mag-usap. Hindi na sila kailangan. Tayo ang mag-usap. So, dito pa lang, napansin natin na sarado na, close na si Manny Pacquiao. Iwan ko kaya kung totoo ba ang sabi nila na si Manny noong siya'y Katoliko, kahit nag-antanda ng cross, kahit may Santo Rosario, pero may nakatagong anting-anting. May nagsabi sa akin na kaibigan ni Manny na nasa ibang bansa na may anting-anting daw si Manny. Bakit? Anong kaugnayan ng anting-anting? Ang anting-anting ay occultism, kulto yan. Unang Korinto 10:20, ang kulto, ang mga pagano, sumasamba sa demonyo at hindi sa Diyos. Isa sa taktika ng mga diablo, divide and then attack. Anong punto diyan? Pwedeng ihati-hati kayo sa pananampalataya. Yon. Isa na sa nangyari ngayon. At nagiging tagapagtatag na sa isang sikta diyan sa General Santos. So balikan natin yung Santo Rosario. Yung tinanong sinabi ni Dionisia, bakit wala ka ng Rosario? Napansin niyo, tila sarado na talaga si Manny Pacquiao sa usaping iyon. Sabi niya na wag ka na mag-comment sa kanila tungkol doon. Yun, sarado na talaga siya. Kaugnay diyan, mga kapatid. Okay. Ngayon, sa kaniyang paghiwalay sa pananampalatayang Katoliko, dito mapansin natin, nangaral na si Manny. What up? For all the religious subscribers who believe in Sandali punto tayo. Ito. Don't obey. Mas worse pa tayo doon sa tao na hindi naniwala na may Panginoon. Balik natin. message from Manny Pacquiao preaching the word of God. Enjoy and check it out. Peace. Same thing, brothers and sisters. If we are claiming that we believe God and we don't obey, mas worse pa tayo doon sa tao na hindi naniwala na may Panginoon. Yan. Sabi ni Manny Pacquiao dito sa kanyang pangangaral na kung naniwala tayo sa Panginoon, ngunit hindi ka sumusunod sa Kanya, mas masahol ka pa kaysa hindi naniniwala yung mga atheist. At may basihan niyan, Santiago Kapitulo 2, versikulo 17, na yung pananampalataya mo na walang gawa ay patay. Pero, salungat yan sa aral ng born again. Dahil ang born again, sola fide. Faith alone. Ang kadalasan nilang aral, di na kailangan yung mabuting gawa. Ang kailangan niyan, pananampalataya kay Jesus. Tanggapin mo lang si Jesus na personal Lord and Savior at ikay maliligtas na. Ngunit ang ano ngayon na mas malalim, ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pagsunod kay Jesus? Diba? Ang pagsunod kay Jesus ay pagsunod ng kaniyang itinatag na iglesia. Kaya nga nagtatag siya ng iglesia San Mateo Kapitulo 16-18. Ikaw si Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sa original Greek Bible, Hebreo, Acts chapter 9:31, himyen on Ecclesia Catholis, tis Judayas kay Galalias kay Samarias, erinin ikidyen oy kumudumini, Ecclesia Catholis. Diyan, nanggaling ang Ecclesia Katolika. So, si Jesus ay hindi lamang nagturo ng pananampalataya. Sa Biblia, nagtatag siya ng iglesia. Mateo 16:18. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang iglesyang ito, ang kinikilala sa kasaysayan bilang simbahang Katoliko. Lahat ng mga kasaysayan. Kaya nga, kung sa Pasugo Magazine pa ni Pedrito Plasio, even secular history, show a direct time link between the Catholic Church and Apostles, leading to the conclusion that the Catholic Church is the true Church of Christ. Sa lahat ng mga kasaysayan,
Laurier Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholic. Sa World History by Gregorio Saide, page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, ang simbahang katolikong ito, mga kapatid, ay patuloy na institusyong apostolika mula sa unang siglo. Kung ang pananatili sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay bahagi ng kaniyang pagsunod, bahagi ng pagsunod sa turo ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi ba ito rin ang utos ng ating Panginoon Jesucristo na dapat sundin, di ba? So, ang pananampalataya kung totoo yung ang tanong dito, bakit siya humihiwalay sa pananampalataya? Unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin. Humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. So kung totoo ang sinasabi niya na mas masahol pa ang naniniwala pero hindi sumusunod, ang tanong, ang pagtalikod ba sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, pagsunod ba sa ating Panginoon Jesucristo? O ito ba ang pag-alis sa otoridad na inilagay mismo ni Kristo sa kanyang iglesia? Maraming sikta ang itinatag lamang ng tao. Sa iba't ibang panahon, isa ng iglesia ni Manalo, iglesyang siktang tatag ni Pastor Apollo Kibuloy, at iba pang mga iglesia. Pero, may isa lamang na iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. 2,000 ng taon ang kasaysayan. At ito'y apostolikong pundasyon. So, mga kapatid, tandaan natin, isang malaking leksyon din itong pangyayari kay dating Senador Manny Pacquiao. Hindi lang hanggang debosyon, kundi dapat alam mo ang pananampalataya mo. Kailangan yung katotohanan, kailangan yung tama. Hindi sapat sabihin, naniniwala ako sa Diyos, may debosyon ako. Ngunit ngayon, hindi rin sapat, mga kapatid, na sabihin, sumusunod ako. Kung ang sinusunod mo, yung interpretasyon lamang ng siktang itinatag ng tao. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay pananatili sa katotohanan. Pananatili sa kanyang iglesia. Pagsunod sa kabuuang aral ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy natin ang pagpangaral ni Manny Pacquiao. Amen? That's why, brothers and sisters, in Matthew 7 verse 21, alam niyo yung by verse na yan, di ba? In Matthew 7 verse 21, ano yon? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sabi niya dito, sa 22, sabi niya, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Grabe, no? Oh, grabe talaga. So, ginamit niya ang talatang Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Dahil ang talatang madalas banggitin sa Mateo 7:21, kung saan sinabi ni mismo ng ating Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Kaya, ano ba ang diwa sa talatang ito? Hindi sapat ang pagsasabing, may pananampalataya ako, nangangaral ako, nagawa ako ng milagro, nagpalayas ako ng demonyo, kung wala kang pagsunod sa tunay na kalooban ng Diyos. Dahil yung pagpangaral, kahit magaling kang mangaral, magaling kang makipagdebate, nagpalayas ka ng demonyo, yon ay charism. Ang charism, para sa simbahang Katoliko, gift from the Holy Spirit for the welfare of the church. Kung ibigay yan, lalo na yung healing, lalo na yung pagpalayas ng demonyo, gift yan
ng Holy Spirit. Kung ibigay niya yan, hindi na niya yan tanggalin kahit pa ang isang tao ay magkasala. Kahit pa ang isang tao ay umiwalay sa pananampalataya. Tulad sa mga demonyo, sila yung mga anghel noon, may mga kapangyarihan sila. Preternatural power. Pero, nang sila'y naging fallen angels, nanatili pa rin ang kanilang preternatural power. Kaya, hindi talaga batayan ang charism. Yung charism, gift from the Holy Spirit, ay pwedeng mapiki yon. Ang pagpaalis ng demonyo, ang paggamot ng mga may sakit, ang pagpangaral, lahat ng mga sikta ng aral, pwedeng mapiki yang gift na yan. Pero ang hindi mapiki ay fruits from the Holy Spirit. So, kailangan talaga ang pagsunod sa tunay na kalooban ng Diyos. So, ang punto dito, yung pananampalataya pero lumipat ka sa sikta, natatag lamang ng tao. Iyon ba ay kalooban ng Panginoong Diyos? Ano ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? Dapat makinig tayo sa kanyang iglesia. Mateo, Kapitulo 18-17. Kahit pa sinabi ng karamihan, binago ako kay Jesus. Kung umanib ka naman sa siktang tatag lamang ng tao, ang tunay na pagsunod ay may pagkakaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang iglesia na kanyang itinatag, Mateo 16-18. Ang unang iglesia ay malinaw sa kasaysayan. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko na tinalikuran ng karamihan. So kung ang isang tao, mga kapatid, ay nagsasabing sumusunod siya sa Panginoong Jesucristo pero tumatalikod sa iglesyang kanyang itinatag, may tanong na talaga na dapat sagutin. Yun bang pagtalikod ninyo sa tunay na iglesia? Yun ba'y pagsunod sa kalooban ng Diyos? Bakit? Hindi sapat ang personal na conversion. Yung experience. Maraming nagsasabi, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Binago ako niya. Pero ayon mismo sa San Mateo Kapitulo 7:21, hindi sapat ang pag-aangkin lamang. Ang sukatan, ginagawa ba yung kalooban ng Ama? At paano naman malalaman natin ang kalooban ng Ama? Hindi sa sariling interpretasyon sa Biblia, kundi sa aral na iniwan ni Kristo ng kanyang tunay na iglesia. Pananampalataya, hindi sapat. Dahil ang ibang mga siktang tatag ng tao, meron silang pananampalataya. Dapat pananampalataya at katotohanan ayon sa Juan 17:17, Sanctifica eius in veritate, sermo tuos veritas est. So ang salita mo ang katotohanan. Kung ang isang grupo ay hiwalay sa orihinal na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, may sariling doktrina na iiba sa itinuturo ng mga apostol, kailangan mo itong suriing mabuti, mga kapatid. So ang Mateo Kapitulo 7 na binanggit ni dating Senador Manny Pacquiao, San Mateo Kapitulo 7, 21-22, ay hindi laban sa debosyon, hindi laban sa tunay na iglesia. Ito ay babala laban sa panlabas na reliyoso, mga kapatid, na walang tunay na pagsunod. Kaya, ang mas mahalagang tanong ay hindi lang, may pananampalataya ka ba? Kundi, ang pananampalataya mo ba ay nakaugat sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? At sumusunod ka ba sa kaniyang kalooban? So, yung sinabi niya, Mateo Kapitulo 7:22, ituloy natin. Ang kinuha na example ni Jesus Christ, ano? Who's these people? Who's these people? They can perform miracles, they can cast out demons, they can prophesy, but they are not saved. They are not saved. Why? Ang last verse sabi niya, I don't know you, away from me, you evildoers. Why? Because they're not obedient. Oh, yan. Sila ay nagpalayas, ang tinutukoy sa San Mateo 7:22, nagpalayas ng mga demonyo, pero hindi ligtas. Oh, totoo yan, mabasa yan. Oh, Mateo 7:21-22. Malinaw ito na babala ng ating Panginoon Jesucristo na hindi sapat yung panlabas na gawaing espiritual.
kung wala siyang tunay na pagsunod sa kanyang kalooban. Marami ang nagsasabi na ligtas na sila. Maraming nagsasabi na tinanggap ko si Kristo na aking personal na tagapagligtas at Panginoon. Di ba? Isa yan sa sinabi sa Mateo Kapitulo 7:21, 22. Panginoon, Panginoon, hindi ba't nangaral kami sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan nagpalayas kami ng mga demonyo. Ginawa din yan ng mga born again. At sa iyong pangalan gumawa kami ng maraming himala. Ang punto ng ating Panginoon Jesucristo, hindi yung milagro ang sukatan sa kaligtasan. Ibig sabihin, yung charism, hindi yan ang sukatan para sa kaligtasan, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Ngayon, itanong natin, sapat ba ang born-again experience kung hiwalay ang iglesyang itinatag ni Kristo na inaniban mo? Ayon sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, si Kristo ang ulo ng katawan, ang iglesia. Kung si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan, hindi maaaring paghiwalayin mo ang ulo at ang katawan. Dahil kung tanggapin mo yung ulo, tinatalikuran mo ang katawan, ang tunay na iglesia, ang simbahang katoliko, anong resulta? Di ba parang manananggal, ulo ra, walang katawan? O hindi kumpleto. Hindi rin maaaring tanggapin ang ulo, ngunit tanggalin yung katawan, ang tunay na iglesia. Sa pananampalatayang Kristiyano, mula pa noong panahon ng mga apostol, may iisang katawan, Efeso Kapitulo 4, versikulo 4. May iisang pananampalataya, iisang binyag. May iisang apostolikong pundasyon. Ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi nagtatag ng maraming nagkakahiwalay na interpretasyon ng iglesia. Ang kanyang itinatag ay may pagkakaisa upang silang lahat ay magiging isa. San Juan Kapitulo 17, versikulo 21. So tungkol sa binanggit ni dating Senador Manny Pacquiao na San Mateo Kapitulo 7, versikulo 22, sino ba ang tinutukoy dito? Hindi sinabi ni Jesus na ang problema ay dahil sila ay nangaral, dahil sila ay nagpalayas ng demonyo. Ang problema, hindi ko kilala kayo, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. San Mateo 7, 23. So, ang isyo, yung pagsuway. Hindi, pagsuway. Hindi po ba? Yung paghiwalay sa tunay na iglesia ay pagsuway na dahil unang Juan 2, 18, 19, tinawag yung Antikristo, kaaway ni Kristo, kalaban ni Kristo. So kung ang isang tao ay humihiwalay at alam niya ang tunay na iglesia, ngunit iniwanan talaga niya, may malaki siyang pananagutan diyan. So, kung tinanggap mo si Kristo bilang ulo, ngunit tumatalikod ka sa kanyang iglesia, ang kanyang katawan, parang nahihiwalay ang ulo sa katawan. So, sa teolohiyang Kristiyano, teolohiyang Katoliko, hindi maaaring mismo ang nagtatag sa tunay na iglesia. Di ba? Okay, tuloy natin si Manny sa kanyang pangaral. They're not obedience. So if we were claiming that we believe God and we don't obey, we're just claiming that we believe God by words, but not by action, brothers and sisters. Don't ever think naligtas na tayo. Hindi pa. Oh, yan. Iwan ko kung ito ba ay naayon sa turo ng born again. Dahil sa born again, sola fide, faith alone. Di na kailangan ang mabuting gawa para maligtas ka. Pero dito sa pangaral ni Manny Pacquiao, ang sabi niya, Believe God and we don't obey. We're just claiming that we believe God by words, but not by action, brothers and sisters. Don't ever think naligtas na tayo. Hindi pa. Kasi kung sabihin mo naligtas ka, so salungat ito sa aral ng born again, no? Na kailangan kang maniniwala sa Panginoong Jesucristo bilang personal na Panginoon at tagapagligtas at ikay maliligtas na at hindi na kailangan yung mga mabubuting gawa
Yun talaga ang opisyal na aral ng mga born again. So, yung pahayag na hindi ka maligtas kung hindi ka sumusunod, yun ay hindi aral ng born again. Pero, ano ba ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, lalo na sa San Mateo 18:18? Ano mang talian ninyo dito sa lupa ay talian sa langit. At ang kapangyarihang ito ay ibinigay ni Hesus sa kanyang mga apostol at sa mga sumusunod ng kanyang mga apostol. Malawak ang konteksto ng San Mateo Kapitulo 18, versikulo 15-17. Sinabi niya, kung hindi siya makinig sa kanila, referring sa iglesia, sabihin mo sa iglesia. At kung hindi siya makikinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o maniningil ng buwis. Ibig sabihin, may itinatag si Kristo na iglesia na may otoridad na magturo at magpasya na dapat ang sinuman ay makinig nito. Hindi lang magbasa ng Biblia. Sapat na. Si Jesus ay nagtatag ng isang iglesia San Mateo 16:18 et ego dico kiato is Petros et soperam Petram edipicabo iglesiam iam et voltain perinot rebilabot adversus iam. At ibinigay kay San Pedro ang sose ng kapangyarihan. Si San Pedro ang unang papa. Kaya nga, kung tingnan ninyo sa Webster's Dictionary, page 544, mabasa natin mga kapatid ang definition, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. So, ang simbahang katoliko sa historical na nag-ugat sa mga apostol. Kaya, kung sinasabi na hindi ka maligtas kung hindi ka sumusunod, ang tanong dito, sumusunod ba kayo sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? O sa sariling interpretasyon lamang sa Biblia pagkatapos nagtatag ng sariling iglesia? Hindi sapat ang personal na interpretasyon ng Biblia. Ayon sa sa ikalawang Pedro Kapitulo 1 versikulo 20, walang hula ng kasulatan ang sariling pangpapaliwanag. So may otoridad talaga ang iglesia na magturo sa Mateo 18:18. At hindi ito ibinigay sa bawat individual, kundi sa pamunuan ng iglesia. So ang pagsunod ay dapat nasa katotohanan. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nakikinig sa kanyang tinig. At ang kanyang tinig ay maririnig sa kanyang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, kung sasabihin ni dating Senador Manny Pacquiao na hindi maliligtas ang hindi sumusunod, tama iyon. Ngunit kailangang malinaw. Sumusunod kanino? Sa anong iglesia? Sa otoridad ba ni Kristo o sa bagong interpretasyon lamang sa Biblia? Ang malinaw sa Mateo 18:18, makikinig sa iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo na may otoridad sa pagtali at pagkalag. At kung si Kristo ay nagtatag ng isang tunay na iglesia, hindi natin dapat ito talikuran at hindi pwedeng makipagkompetensya dahil sa pagtatag ng sariling iglesia. Ayon kay Manny Pacquiao, balik natin. Ang last verse sabi niya, I don't know you, away from me, you evildoers. Why? Because they're not obedient. They're not obedient. So if we were claiming that we believe God and we don't obey, we're just claiming that we believe God by words, but not by action, brothers and sisters. Don't ever think na ligtas na tayo. Ayan. Ang pahayag na ito ay taliwas sa turo ng born again. Kaya ang tanong dito, ito bang itinatag ni dating Senador Manny Pacquiao ay bagong sanga ng born again ba? Bago na naman. Dahil sa born again, may doktrina sila na faith alone, sola fide. At may doktrina silang once saved, always saved. Pero ayon kay dating Senador Manny Pacquiao, kung ikaw ay naniniwala, ngunit walang gawa, hindi pa tayo ligtas. Sa born again, ang turo nila, sapat na ang paniniwala. Kaya sola fide, faith alone. Di ba? Hindi na kailangan ang mabuting gawa para sa kaligtasan. So, ang pahayag ni Manny Pacquiao ay malinaw na nakaangkla din sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 26. Pero itong Santiago, gusto itong
tanggalin ni Martin Luther noon na ama sa sola fide. Dahil nakasulat yan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So kung ihahambing ito sa doktrinang faith alone, sola fide ng mga protestante, ng mga born again, na karaniwang itinuturo nila, may malinaw na pagkakaiba sa diin, di ba? Ang sola fide ay nagsasabing ang tao ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ngunit ang tanong, sapat na ba ang pananampalataya kung walang bunga ito? Ang turo sa tradisyon ng Kristiyano sa loob ng 2,000 taon ay napakalinaw. Hindi tayo maliligtas dahil sa gawa lamang. Episo Kapitulo 2, versikulo 8, patuloy sa 9. Ngunit, ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Episo Kapitulo 2, versikulo 10. So, ang gawa ay hindi kalaban ng pananampalataya. Ito ay bunga, ito ay bunga sa pananampalataya. Ang sabi ni Apostol Santiago sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 24, napakalinaw. Makikita ninyo na ang tao ay pinapaging matuwid, hindi sa pananampalataya lamang. O, napakalinaw yan. Asan yung faith alone? So kung walang mabubuting gawa ang isang taong nagsasabing siyang may pananampalataya, sabi ni sa nakasulat sa Santiago, nasaan ang ebidensya daw ng pagbagong buhay, di ba? Maging si dating Senador Manny Pacquiao, umaamin na noong siya ay relihiyoso umano, ngunit namumuhay sa kasalanan noong siya pa'y Katoliko. Ibig sabihin, isa yan sa palatandaan na kahit may debosyon, pero lukewarm Catholic. Hindi ito sumasalamin sa tunay na pananampalataya. Ipinakita lamang nito na hindi sapat ang verbal confession kung walang moral transformation. Ang tunay na Kristiyano ay hindi pananampalataya, faith versus work, kundi faith that works through love. Yun ang Galatia Kapitulo 5, versikulo 6. Kaya ang mas tamang tanong ay hindi, may pananampalataya ka ba? Kundi, ang pananampalataya mo ba ay buhay at may bunga? O, yun naman ang sabi ng ating Panginoon Kristo, dapat tayo'y magbunga at hindi hanggang bungang araw lang. Tuloy natin. Hindi pa. Kasi kung sabihin mo na ligtas ka na, parang sinabi mo na hindi totoo ang sinabi ni Jesus Christ. So, ang mga born again, naniniwala talaga na ligtas na. Pero dito, malinaw ang narinig ninyo kung sabihin ninyong ligtas na, Brothers and sisters, don't ever think na ligtas na tayo. Hindi pa. Kasi kung so sabihin, baka ibang born again na naman ito. Ang born again, ang pananampalataya nila, ligtas na. Ligtas na, pero dito, ang sabi ni Manny Pacquiao, huwag kayong maniniwala na ligtas na tayo. Hindi pa. believe God and we don't obey. We're just claiming that we believe God by words, but not by action, brothers and sisters. Don't ever think na ligtas na tayo. Hindi pa. Yan. Ibang branch siguro ito ng born again na, no? Dahil sa born again, ligtas na talaga. Ligtas na. Pero dito, kay Manny Pacquiao, hindi pa. Ang isyong ito'y tumutukoy sa talata sa San Mateo Kapitulo 7:21, kung saan sinasabi ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Dito napakalinaw na ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo na hindi sapat ang pananalita lamang o simpleng pag-aangkin na ligtas na. Ang tunay na kaligtasan ay may kasamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pananaw ng born again, alam niyo ba, tungkol sa once saved, always saved. Yung ilang mga evangelical grupo na tinatawag na born again, nagtuturo sila sa doktrinang usas, once saved, always saved. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang personal savior, tiyak ang kaligtasan mo.
Ngunit may mga talata rin mga kapatid sa Biblia na nagpapakita na ang tao ay maaaring matalikod. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 26. So maputol kung hindi mananatili. San Juan Kapitulo 15, versikulo 6. Ibig sabihin, ayon sa mas malawak na pagbasa sa kasulatan, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ngunit kailangan na mananatili sa pagsunod at pagtitiis hanggang sa wakas. Malinaw ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 13. Di ba? So kung sasabihin ng isang tao, ligtas na ako, ng walang kondisyon, maaari salungat ito sa San Mateo Kapitulo 7:21 dahil hindi sapat ang deklarasyon. Kailangan ang pagpatuloy na paggawa sa kalooban ng Ama. May pananagutan ang tao sa pamumuhay ayon sa aral mismo. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.